Good day everyone, my name is Ivan Christian Y. Olivar and today I will be discussing to you the risk factor of crime. Risk factors connected with crime are elements or conditions that raise the possibility of an individual engaging in criminal action. These factors can range from human characteristics such as substance misuse or a history of criminal activity. So, pasabot ani is, if ever na nagagamit ka o drugs or nakay history of criminal activity, then possible yun siya na makabuhat ka criminal action against the community and po siya kanang dili lang ang community ang murag mag-suffer kundi ikaw pod. The next one is patterns in crime. Patterns of crime are the analysis and identification of trends, behaviors, or occurrences within criminal activity. This includes investigating when and where crimes occur, repeating patterns, the type of offenses in specific places or communities. So, pasabot ani is kanang since ang giingon diri kay patterns kay murag naga-analyze sila sa lugar nga kanang uso ang mga krimen nga kanos ani siya mahitabo and gina-studyhan jud nila when o where siya mahitabo para ma-prevent siya from ma-prevent siya para ma-prevent ang crime na buhaton sa isa ka kriminal. And that's all, thank you. So good day everyone, I am Clive Vicente Caslib and I will be discussing about the risk factors in crime causation. So risk factors, when we say risk factors, these are conditions or influences that increases the probability of persons that he or she will commit a crime. Let us also remember that these factors will not guarantee that the person will commit the crime, but instead it will increase the chances that the person will commit a crime. Let's start with the individual factors. So individual factors are within the person, so sa sarili jud na nimo sa tao. So let's start with number 1, history of criminal behavior. So kanang mga tao nga naa na mga history sa pagbuhat og crimes, most likely naa sila higher chance nga mo-commit usab og mga crimes kay ang maapektuhan man gud ang behavior sa tao, ang ilahang mahimo nilang habit ang kanang actions. So ang mga tao nga na ay mga criminal or history of criminal activity or criminal behavior have the higher chance nga mo-commit og crimes. So second is the substance abuse. So substance abuse, kanang mga tao nga addict sa drugs or kaning gagamit og drugs, napod sila tendency o higher chance nga mo-commit of crime tungod kanang mga mo-act under the influence of drugs. Kay kapag mag-drugs ka, wala na ka sa imong kagalingon or mura og high na ka ba, mao na siya nasa light chance nga mo engage sa criminal activity. So let's proceed to mental health disorders. So mental health disorders, those person that have mental illnesses has the chance na makakommit sila of crime because
kaning mga untreated mental illness, if dili sila matambalan, dili sila ma-okay, makaapekto ni sila sa judgment and decision making sa usa ka tawo. So kana siya, if imuhang judgment or decision making is dili na kayo yung anak clear, mo na siya ang magpadulong or hinungdan nga maka-act ang isa ka tawo og di maayo or dili dili siya in a normal state nga action. So most likely, if imuhang decision making or judgment is dili na ingana ka clear, na chance o high chance nga kanang imong actions is naka-violate na og law or kanang mo engage in risky activity nga magpadulong sa crime or makapasakit sa ubang tao. That's the mental health disorders. So sa ikaupat naman is personality traits. These personality traits is natural, kanang imong pagka-aggressive, saputon, ingon na napod na siya chance nga ang if nakay ingon ana nga batasan, nakay ana nga traits, tapos siya chance nga makahimo ka og criminal activity or di maayo nga mga behavior nga mag-result as crimes or makapasakit ka sa ubang tao or makabiolate sa ato ang laws. So manata sa individual factors. So, let's proceed to social and environmental factors. So kaning nga factors is dili na siya ga-focus sa person within. So naga-focus na siya sa surrounding nimo ug sa imong experiences. So first is the socio-economic disadvantage. Socio-economic disadvantage like poverty or wala kay trabaho, kana mao po na siya ang isa sa factors nga naga-push sa tao nga mo-commit og crime. For example, kung pobre jud ka ikaw, wala na jud ka, wala na kay makuhaan og pagkaon, wala na chance nga mo engage ka og criminal activity like mangawat na lang ka kay para na kay makaon. Kana siya, kani nga factors like poverty, way trabaho, mao po ni ga-push sa tao nga maka-commit og crime for survival, para makakuha resources, para makakaon. Muna siya ang socio-economic disadvantage. So, sa ikaduha naman is family environment. So, sa family environment, if ang imong family is wala mo'y bond or kanang scattered ang relationship sa imong family ba, walay proper guidance gikan sa imong parents, ang mga anak is most likely have the chance or higher chance nga mo involved sa criminal activity kay wala man gi-guide. For example, kanang mga ginikanan nga sigdaan lang anak nga manigarilyo or mag-inom dira, dili nila gina-guide og so kana sila mga anak is na chance nga mo engage sa mga criminal activity. So isa po na siya sa factors ang family environment nga maka-lead sa tao to commit a crime or to engage in criminal activity. So let's proceed to structural factors. So sa structural factors, di na siya sa inyong community or sa tao. Kani siya nag-scope na siya sa broad or mas dako na siya nga scope of area nga ginamit. So first is the inequality and discrimination. So sa atong society, hindi mo na mawasan nga na discrimination, na inequality. So kani nga mga inequality and discrimination can push a person nga mo commit of crime. For example is kanang mga sa inyuhang race, sa inyuhang kung sa inyuha dato ba mo or pobre, nga na may mga tawagan ni discrimination sa gender na isa na siya sa factors nga nagapush sa tao nga mo commit of crime or
mo engage na lang og illegal activities for some reasons nga dili equal ang trato na di pantay ang society. So kana siya, isa po na siya sa factors nga naga-influence sa tao nga mo commit og crime. So sa ikaduha is weak social institution. So sa ato ang society, namjud tay mga institution, mga law enforcement, mga system. So kung ang kanang system is dili tarong, or for example karon sa atong gobyerno na dili mahatag ang good governance, so most likely ang tao dili na lang mo rely sa ato ang system. Dito na lang sila mo paingon sa mga illegal activity kay dili man masaligan ang atong mga institutions. Kaning mga institution, if dili nila mahatag ang need or dapat nga ihatag sa community, dako siya og chance or dako og ma-contribute ang kaning factor sa tao para mo commit na lang og crime or engage sa mga criminal activities. So, good day everyone. My name is Aldin J.A. Media and Gilonsod. cultural influences. And ang ako ang itopic So, karon sa inyo Sa is parang about isa sa sa mga young factors generation po. nga So, kung factors that ikaw contribute to the crime causation as sa risk social media is factors. engaged or exposed sa mga violence, sa mga tawag ani dili maayo nga mga content, dako po ni siya og ma-contribute or maka-influence po ni sa tao nga mo commit og crime or mo engage sa mga dili maayo nga mga buhat. So man siya sa media and cultural influences. So understanding these factors is very important because kani nga mga factors is dako siya og ma-contribute para makahimo og mga crime prevention program. For example, i-improve ang education, tagaag support ang mga naay mental health problems, i-improve ang community. Kani siya nga mga factors is or kani siya nga mga interventions is dako og tabang para ma-lessen or mapagamay ang chances or risk nga ang mga tao within the community is mabawasan ang chance or influence nga mo-commit sila og crime or mo engage sa mga criminal activity. So that's all for my report about the risk factors in crime causation. Thank you and have a nice day. Goodbye. Patterns of crime. So, in terms of law enforcement and crime prevention, crime patterns daw can be analyzed and implemented using the frameworks of structural functionalism, social strain typology, conflict theory, and labeling theory. So the first one is structural functionalism. Crime is viewed as a social aberration that destroys society's equilibrium. Crime patterns are considered as a symptom of dysfunctional societal structures. Identifying criminal patterns can help highlight areas of social dysfunction. So, ang structural functionalism daw, here, crime is seen as a problem that harms social balance. Crime patterns shows that parts of society are not working well. And studying these patterns helps identify social problems. So, ang structural functionalism daw kay ang crime is seen as a problem nga makaharm siya og social balance kay if namong crime syempre dili na balance ang kaning society. Tas ang crime patterns kay diri ginapakita ang mga parts sa society nga kanang not working well gani kanang daghang crime ana. Tas by studying these patterns, it can help identify nga makita kung unsa ang mga social problems. So sa law enforcement and prevention aims to restore societal order and stability. Understanding crime trends
allows for more targeted efforts to restore societal equilibrium. Prevention tactics seeks to address the underlying socio-economic dysfunctions that contribute to crimes such as poverty and inequality. So the ang goal sa law enforcement and prevention is to restore order and stability. Understanding crime trends help create better prevention strategies. These efforts focus on fixing problems like poverty and inequality that lead to crime. So ang goal sa law enforcement and prevention ani na kuan is i-restore gani ibalik ang kanang pagka stable sa society ba tas by pag-understand sa crime trends, it helps create better prevention strategies. And the next one is social strain typology. So this theory focuses on how societal constraints and stresses drive people to commit crimes. Examining crime patterns can assist discover where these strains are most widespread and what types of crimes are related with them. So ang social strain typology kay naga-focus siya sa societal constraints and stresses nga maka-lead sa people nga mag-commit og crime, like kanang kuan, like kanang mga problemado na people, mas high ang ilang possibility na mag-commit og crime. Tas by examining crime patterns can assist discover where the strains are most widespread and what types of crimes are related with them. So by studying this crime pattern kay maka-help siya nga ma-identify kung asa nigikan ang strains nga ay kung asa mas daghan ang kaninga kuan ang mga cases and unsa ang crime nga makarelate sa ilaha. Tas ang law enforcement and prevention ani is law enforcement may concentrate efforts in regions with high strains, focusing on crime linked with these strains. To reduce possibility of criminal activity, prevention measures focus on minimizing stressors such as unemployment. So sa law enforcement and prevention kay mag-focus sila sa area nga naay kuan, like area with high stress and related crimes. Prevention aims to reduce stressors like unemployment to lower crime. Like for example, ang kaninga place kay mas daghan og people nga unemployed, so naay possibility na mas kuan ang ilang kuan dito, like mas taas ang ilang criminal nga possibility, like kanang mas daghan ang kanang people nga most likely maghimo og crime dito ang place kay mas kuan man nilang community, daghan og mga unemployed people. Next is conflict theory. Conflict theory explains that crime happens because of unfairness and power struggles in society. Areas with more inequality often show higher crime rates. So this conflict theory kay nag-focus siya sa kanang kuan crime nga mahitabo because of unfairness and power struggle sa isa ka society. Tas the law enforcement and prevention. Law enforcement prevention focuses on crimes connected to social inequality. Prevention aims to reduce crime by fixing unfair systems and giving equal opportunities to everyone. So ang law enforcement and prevention ani is ang law enforcement kay naga-focus siya sa crimes nga connected ani na kuan social inequality. Tas ang prevention kay ga-aim ang law enforcement nga i-reduce ang crime by fixing unfair systems and giving equal opportunities to everyone. Labeling theory. This theory highlights how societal emotions and labels influence people's future conduct. Patterns of crime may indicate particular populations being disproportionately labeled as criminals. So in this theory, kay gina-highlight ang kanang
kung how labels and societal emotions influence people's future conduct. So for example, sa inyong society kay naay sa ka person na ginalabel as criminal even though wala pa kanang bali wala pa siya na prove na criminal na siya pero ginalabel siya as criminal. So dako og possibility nga kato nga person na ginalabel as criminal kay buhaton niya tong crime nga ginabintang sa iya, like murag kung ginaingnan siya nga addict na siya, so dakog possibility sa in the future kay buhaton niya mag-addict na jud siya. So sa law enforcement and prevention efforts may unintentionally promote labeling by focusing on specific groups or places. So ang mga law enforcement people kay naay possibility nga unintentionally kay murag ma-promote gid nila or murag sila mismo ang makakuan aning labeling kay like kunwari na isa ka group of people sa isa ka community tas murag kanang gang ba or something tas murag dito ra sila naga-focus pirmi nila sundan ba pirmi nila kuanon pirmi nila sige nilag i-check sige nilag ingnan nga kana nga grupo kay kanang mga addict na sila nga people tas may possibility nga katusad nga grupo kay mag-addict din sila. So that's why nga ang mga law enforcement people kay masking unintentionally gani wala nila ginatuyo ba nga ma-promote ning labeling kay na jud guro na sila nga murag nitatak na sila ba nga kana nga group of people kay mahimong mga criminals in the future, so murag wala to nila ginatuyo nga wala nila gina-expect nga dili din sila criminal tas buhaton din nila in the future. So, good day everyone. My name is Alden J.A. Gilunsod. And ang ako ang itopic karon sa inyo is about sa factors that contribute to the crime causation as risk factors. So, una is ang poverty. So, syempre, sa poverty jud natural jud na or commonly na jud na siya nga reason nganong ang isa ka tao makakomit og crime. Kay syempre once na pobre jud ka makahunaw na jud ka crime, especially sa kung naamang kay mga bayron nun or unsa pa man diya. So kaning poverty makakuan ni sa inyo ha og crime such as pagpangawat jud na pwede ninyo ikakulong. So sa next na pod is ang unemployment. So ang pag unemployment, so kung isa po ni siya sa siguro no sa rason nga nung makakomit og crime ang isa ka tao kay syempre pag wala kay trabaho, so kung wala kay trabaho mamblema jud ka no, kay especially kung namang kay bisyo kay unsa imong ipalit sa imong bisyo kung wala na kay trabaho. So naapoy kuan diri na ang kuan pod ang pagka-unemployment kay maka-cause og kanang sentiments of anger. So like kanang murag mas mabihira na ang imuhang kuan ba pagka initon og ulo kay tungod syempre wala kay kwarta. So kung kaning pod nga unemployment, so pwede po din nimo makakuan, pwede po ni nga kaning imong pagka walay trabaho, so makakomit po, pwede po ni nga makalid sa imo sa crimes like kanang pag unsay tawag ni mga drug related activities no, or mga unsa pa man di nga makapangita ka og maka-gain ka og kwarta lang no. So next is ang peer pressure. So kung kaning peer pressure is most likely isa diri na jud mosulod ang word nga sul no. Kay kung once na masulsulan manggug ka is like kung tahay kaning ikaw syempre nang si tawag like
ikuan na lang nato siya sa kuan eskwelahan. Like dili ko siya totally crime jud pero kabalo ka nga mali. So kung kuntahay ikaw anang basic na to nga ginabuhat sa uban tao, dili man ako ginatanan pero basic ginabuhat sa uban estudyante na kabalo ka nga mali na ang imuhang kung naamay quiz tapos walay answer ang imong isa ka tropa tapos imuhang ansiran kay tungod tropa lagi mo nya og dili nimo ansiran kay inana ang mahitabo kanang di nakapansino no unsa man ang kanon sa inyo ha. So diri mo ganang syempre kung na pressure man ka no. So mubuhat jud ka og isa ka sala jud para lang jud makakuan ka sa iya ha. So inana ang kuan sa peer pressure. So next, diri na ta sa how each these factors can contribute to crime causation. So poverty, kabalo na mo naingon na nako ganina na ang pagka poverty kay maka-lead na siya og kuan pag kapobrehon inana maka-lead og kanang pagpangawat inana ang kuan pod ang unemployment inana na pod nasulti na sad nako ang peer pressure na sulti na sad nako. So ang kaning religion is naay uban religion manggod na okay sa ila dili man na may kuan jud nga okay sa ila manggod nga maka-commit og crime kay nagtuo sila nga tama na ilang ginabuhat parehas atong sa uban religion sa ibang bansa na okay lang sa ilahan na mo patay og tao pero in kuan jud is mali jud nang mo patay og tao no. So kaning diri sa social duty and responsibility so morning mga tao nga kanang dili gani sila ka murag kumbaga behind sila sa mga sa mga unsa ni sa mga nahitabo sa mga places like murag OP sila ba na out of place sila ba inana. So kung once na may inana sila makaramdam man sila inana so gusto jud nila nga kanang makisabay jud ko inana. So sa ilahang pagsik og mga inana basig makaabot sila sa gusto nila nga kanang mapansin sila. So ang isa sa mga crime na ilahang mabuhat is kanang pagbandal og kuan sa mga street or muapil man lang og gang no. So inana. So next is drugs. So kaning drugs halata na mangguro nino nga once na mo gamit ka og drugs natural na jud nga makakumit jud kag crime dili man sa pagpamaligya pero makahimo pug ka og sala tungod sa ini mo makontrol mo hang sarili kung kuan ka kung nagagamit man ka no. So og once na makagamit ka ani so naa jud tendency na nga na kay mapatay kay tungod din mo makontrol or unsa man ang imong mahitabo og mamaligya man ka naa jud tendency ana nga madakpan pug ka. So sa family so diri sa family jud kay isa ni siya sa kuan sa basic jud ang kuan nga nganong ang isa ka tao makatuon jud og kuan makagain jud dayon og kanang unsa ni makagain dayon og crime. So diri sa kuan kung if ang imuhang pamilya is kanang unsay tawag ani kanang drug addict or mga kawatan so na jud tendency na mahitabo jud na nga mabuhat jud na nimo kay nagtuo ka nga normal lang man din na ilahang ginabuhat di ay. So pwede ra man din ako na pud buhaton inana. Or kuan pod ang kaning family sad if ikaw lack ka sa ilahang kanang lack of proper parental guidance so ikaw pag wala ka natarong og tudlo sa imuhang family so pwede pud maka lead sa imuha nga kanang permente ka mapatawag sa eskwelahan kay tungod hilig ka og mga gubot-gubot inana. So or basin dili na pud ka moabot pud ang time na ang isa ka bata dili na makontrol sa isa ka ginikanan kay tungod wala na sila kahadlokan wala na puy sila kuan kay
wala naman sila wa may nagtudlo sa ilaha, nidako man sila nga ang ilahang naging kay na knowledge o pagtuo kay naa sa mga tao kay tungod ang pamilya niya kay wala naghatag sa tama na unsa may dapat yun nga ihatag sa ila. And that is my report.